Rosalie, bakit tumanggi ang NBI Director na magbigay ng karagdagang detalye dito sa persons of interest sa mga grave threats si VP Duterte laban sa Pangulo? Monica, makokompromiso yung ginagawang investigasyon, gayon din yung human intelligence at informants ng National Bureau of Investigation o NBI. Yan ang dahilan ng NBI Chief na si Attorney Melvin Matibag, kaya tumanggi itong pangalanan o isa publiko yung kanilang leads o persons of interest sa ginagawang investigasyon sa ginawang matinding pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker late Representative Martin Romualdez. Kabilang yan sa ipinahayag ng NBI Chief nang maupo bilang witness ng prosekusyon sa ikawalong araw ng impeachment trial kay VP Duterte. Ipinaliwanag din ng hepe ng NBI na ang persons of interest ay ang mga maaaring makapagbigay ng linaw o makapagturo sa pagkakakilanlang ng taong kinausap umano ni VP Duterte sa kanyang ginawang pagbabanta. Sa aking pong katatayuan bilang NBI Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo. Nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pagpapubliko. Ayon kay Attorney Matibag, may 5 silang batayan sa ginagawang investigasyon sa Vice Presidente. Kabilang na nga rito yung umano'y pattern of violence o karahasan, gravity o bigat at seriousness ng pangyayari, identity at characteristic ng sangkot, kakayanan at kapasidad ng subject ng kanilang pagsiyasat ang respondent na ang Vice Presidente. Nakikita po natin na it's creating chaos, yung kakaroon po ng kaguluhan, sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitoring sa social media ng mga banta namin pong sinusundan sa seguridad po ng ating Pangulo. Nabanggit din ng NBI Director sa impeachment trial ang umano'y pag-aaring baril ng pamilyang Duterte, financial capacity at network ng mga ito. Alam naman po natin ang Vice Presidente may malawak na network. Alam po natin na matagal ding nangungulang Pangulo ang kanyang ama po at sila po regionally ay sila rin kinikilala dyan po sa Davao. Ibig sabihin po marami po silang network na maaari ding ibilang natin dito yung mga men in uniform sa Philippine military po natin, sa kapulisan. Ito po ay ating ipinactor in na kasama po doon sa kapasidad na kayang gawin po ang kanyang sinabing pagpapapatay. Gayun din ipinahayag ng NBI Chief na kung ang Pangulo ay mawawala, ang susunod umanong mauupo ay ang Vice Presidente na napasok umano sa motibo at intensyon. Samantala, Monica, sa clarificatory questions naman ni Senator Judge at Senate President Sherwin Gatchalian ay ipinahayag ni NBI Director Matibag na hanggang ngayon wala pa silang natutukoy na personalidad yung sinasabing kinausap umano ni VP Duterte sa ginawa nitong pagbabanta laban kay PBBM. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Coats.